I was once a part of the RDC 8 when I was mayor of Ormoc City. And on a yearly basis, all the problems na kinakailangan natin na ponduhan kung mayroong problema, ito ay laging tinitake up sa RDC. So yung mga regional offices, kung anong kailangan nila, inire-report po yun. I just feel bad that parang pinagbibintangan natin dito ngayon na meron neglect on DPWH. Because in the last RDC, Mr. Speaker, it was brought up that every year, DPWH will report kung ano yung kailangan ayusin sa atin. And also, andun lagi ang San Juanico Bridge. It is in the RDC report, if we will take a look at it. Mr. Speaker. So in this investigation that you want to happen, I don't know kung matutuloy pa to this coming week or pagpasok na natin ng 20th Congress, they will tell you na every year, never sila nagka-remiss sa pag-report, sa pagsabi na ang San Juanico Bridge, kinakailangan ng i-retrofit, kailangan ng repair, kailangan ng annual maintenance. Siguro, maganda rin, Mr. Speaker, tignan natin sarili natin dito sa Kongreso. Bakit hindi natin napondohan yung nire-request nila? Naku po mga ka-reaction, TV Binsang babalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ng mga ka-reaction na mandagin po ninyo yung San Juanico Bridge. San Juanico Bridge po nasisira na. Hindi po nila inaayos, hindi po nila nire-retrofit. Wala daw pondo ang San Juanico Bridge. Kaya naman itong ating Congressman Richard Gomez, na palagay ko, Mr. Richard Gomez, Congressman, kailangan mo nang pumasok sa Senado sa susunod na eleksyon. Pabor po ba kayo na si Congressman Richard Gomez ay tatakbong senador sa susunod na eleksyon? Tanong lang po yan mga ka-reaction. Pabor po ba kayo? Pabor po ba kayo na tatakbong senador si Congressman Richard Gomez? Kung pabor kayo, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Subscribe, like, and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Ayan mga ka-reaction, nagsalita na nga itong si Richard Gomez. Alam po ba ninyo na ang mayor ng Tacloban ay nag-anunsyo na ng state of emergency na po dahil sa ginagawa nilang pagsara o pag-antala sa mga biyahero o mga sasakyan. Kaya naman napakalaking problema po dahil ang San Juanico Bridge lamang ang nagdudugtong sa mga lugar na yan. Kaya naman mga ka-reaction, nagsalita na itong si Congressman Richard Gomez. Meron ba ang budget? Nasaan ba ang budget? Wala bang budget? Ituloy po natin na tayo mag-react ng sabay-sabay. Why I'm speaking here today is because yung problema ng San Juanico, that is 110 kilometers away from Ormoc City, nararamdaman din namin yan. Ngayon lang kami nagkakaroon ng pila ng truck sa loob ng Ormoc City. And when they stay in Ormoc City, we don't have ready restrooms for them. Saan sila nagdudumi? Sa tabi-tabi. It is also affecting the health and cleanliness of our city in Ormoc. So in this coming investigation, Congressman Asidre, please take note that the RDC report, every year, merong nire-report na merong pangangailangan ang DPWH with regards to maintenance, repair, and annual check-up of the San Juanico Bridge. Puro kapalpakan na lang po ang ginagawa ng administrasyong ito, mga. Puro kapalpakan na lang, pahirap sa taong bayan, pahirap sa bawat Pilipino. Ayan, nakikita ninyo, mismong Tacloban, ang lugar ni Tambaluslos, nag-anunsyo po ng state of emergency ang mayor doon, pinsan yata niya yun. Romualdez din ang apelido ng mayor doon. Alfred ba yun o Wilfred Romualdez? Mga ka-reaction, ano ba itong bansa natin? Bakit nagkakaganyan? Wala nang ang flagship project. Puta, wala silang inatupag kundi ang mga Duterte. Wala silang inatupag kundi ang ayuda. Wala silang inatupag kung ano-ano. Hindi nila atupagin ang mga bagay na makakabigay ng kaginawahan sa ating mga mamamayan. Ayan. Oy, Bongbong Marcos, Tambaluslos,
Ayan ang nangyayari sa ating bayan kapag weak leader. Puta. Ba't hindi ka pa kasi magpa-drug test at saka magpa-follicle test kung talagang hindi ka gumagamit? Weak leader talaga. Ayan ang nangyayari sa ating bayan. Nagkakanda, wasak-wasak na ang mga tulay. Tapos magkakaroon na naman ng investigasyon pag may nangyari dyan sa San Juanico Bridge. Naku po, mga ka-reaction, anong nangyayari sa ating bayan? Anong nangyayari? Honorable Gomez, is that a manifestation or a... It is a manifestation, Mr. Speaker. Yes, Honorable Asedri. Mr. Speaker, I just would like to qualify the position of this representation. We have no arguments, and we agree that for the longest time we have been asking funding, even not only for the repair of the San Juanico Bridge, but including the construction of a second San Juanico Bridge, considering that we have already seen the wear and tear and the life of the Wala stick kayo. Ayan po. structure itself. However, the position of this representation with regards to the Alright. privilege speech is about having to impose Naku mga ka-reaction. Puro dada na lang ng dada, wala nang ang pera. Puro dada ng dada. Mga takloban, mga taga-takloban. Mga taga dyan, mga ka-reaction. Mag-post kayo sa social media ang pinagdadaanan yung hirap. I-post ninyo sa social media para lahat ng Pilipino ay magising na sa katarantaduang nangyayari sa ating bayan. Sa kawalang yahang ginagawa nila sa bawat Pilipino. Sa kahayupang ginagawa nila sa bawat isa sa atin. Tignan po ninyo ang nangyayari ngayon sa San Juanico Bridge. Pag yan ay naisara, marami pong maapektuhan dyan. Di ba, sabi nga ni Congressman Richard Gomez, the restriction, the load restriction of the San Juanico Bridge without prior preparation and without prior notice to the concerned stakeholders. For the record, as I mentioned in my privilege speech, we are not against the rehabilitation. In fact, we welcome it. In fact, for the longest time, we've been asking for it. But the problem with the current situation is that the announcement was made on the same day the restriction took effect. And in that case, as the honorable colleague from Ormoc has mentioned, Congressman Gomez has mentioned, not everyone is ready to address the consequences with the changes in terms of alternative maritime routes. hindi po ganyan. Hindi po nila pinaghandaan. Basta-basta lang sila gumalaw at hindi nakahanda ang mga publiko kung anong gagawin nila sa kanilang buhay. Basta-basta na lang, gagawin natin yung San Juanico Bridge ngayong araw na ito. Wala. Walang alternative. Walang ginawa ang gobyerno, libreng sakay, mga barko, mga roro. Hindi nila hinihanda. Ang contingency plan, walang contingency plan. Kasi mga ka-reaction, kapag walang alam ang leader, kapag weak ang leader, ganyan ang nangyayari sa ating bayan. Mahihirapan at mahihirapan tayo lahat. In terms of the adjustment in the traffic, and even as mentioned earlier, even the sanitation and the other services needed for the truckers. I think it's important to qualify that our concern stems from this. Because as mentioned earlier by the Honorable Garin, this is a matter that did not happen overnight. This is something that could have been avoided. Preparations could have been made earlier. The moment DPWDH felt that they needed to take in a consultant to make an structural integrity assessment of the bridge, should have started the need to draw contingency plans. It should have already beckoned DPWH to consider the worst scenario so that in case a situation would have been recommended that would warrant the restrictions on the bridge, then there would be a minimal disruption to the movements of goods and peoples as well as services from the islands of Leyte to Samar.
We are one with the Honorable Gomez in saying that this has been a long concern of the region, having been part also of the Advisory Council of the Regional Development Council of the region. We've worked also closely in recommending funding for the second San Juanico Bridge. There is no question about that. Our concern for this matter is that this situation where we find ourselves in, or if there was little or there was not inadequate preparation given. Alam po ninyo, yung explanation po dito ni Asidre, walang preparation, walang contingency plan, walang ganire, walang ganoon, nahihirapan na ang taong bayan dyan sa mga lugar na yan, nagsasakripisyo ang taong bayan sa kapalpakan at kawalang pakiramdam ng gobyernong ito na wala nang ginawa kundi mamuliti ka sa mga Duterte. Wala nang ginawa kundi atupagin si Sara Duterte, mga 100 million na tinatawag nilang confidential fund. Pero mga kareaksyon, alam po ba ninyo mga kareaksyon na yung ginastos nila para pabagsakin ng Duterte ay hindi lang 100 plus million. Billion, trillion nga raw di ba? Oh, di umano talagang trillion daw, sabi ni Amy Marcos. Trillion, 1 trillion para mapa-impeach si Sara Duterte. At hanggang ngayon, pinapa-impeach sila si Sara Duterte. Lalo po siyang lumalakas. Lalo po siyang nagkakaroon ng suporta. Di ba? So it's important that before such decisions of such magnitude are taken, there could have been proper coordination with the different stakeholders. Mr. Speaker, as part of last part of my manifestation, I would like to add, Mr. Speaker, kung pwede, kung matutuloy ang investigation natin, we will have to ask the committee secretary to please prepare all the requests of DPWH with regards to San Juanico at the start of 19th Congress. Because as reported, every year, every budget year, nire-request nila yon. Baka kung sakaling hindi na ibigay yun, baka tayo yung nag-remiss. Baka nakalimutan lang natin. Baka hindi natin nakita na talagang kailangan palang ponduhan ang pagpapaayos ng San Juanico Bridge, Mr. Speaker. So, part of his resolution, we ask that all records of requests coming from DPWH, ilabas po natin. Thank you. Naku po. Kapag si Senator, tatawagin ko siya Senator. Kapag si Senator Richard Gomez mga kareaksyon na nagsalita, ako talagang bilib ako dito eh. Artista to mga kareaksyon pero may laman ng utak. Hindi katulad ng mga artista dyan, no? Lito Lapid. Hindi katulad ng mga artista dyan, no? Walang laman ng kukote, mga ano. Pakinggan po natin ulit. Kung matutuloy ang So it's important that before such decisions of such magnitude are taken, there could have been proper coordination with the different stakeholders. Mr. Speaker, as part of last part of my manifestation, I would like to add, Mr. Speaker, kung pwede, kung matutuloy ang investigation natin, we will have to ask the committee secretary to please prepare all the requests of DPWH with regards to San Juanico at the start of 19th Congress. Because as reported, every year, every budget year, nire-request nila yon. Baka kung sakaling hindi na ibigay yun, baka tayo yung nag-remiss. Baka nakalimutan lang natin. Baka hindi natin nakita na talagang kailangan palang ponduhan ang pagpapaayos ng San Juanico Bridge, Mr. Speaker. So, part of his resolution, we ask that all records of requests coming from DPWH, ilabas po natin. Thank you. Noted. Thank you, Honorable Congressman Gomez. Asidre. Naku po. Ilabas ninyo. Huwag niyo itago yung mga papelitos para mapatunayan natin kung talagang walang report o walang nag-report na ang San Juanico Bridge ay kinakailangan pong i-rehabilitate. Wala na kasi silang ginawa. Wala na silang ginawa mga kareaksyon kundi ang ginawa nila ganyan. Ganyan lang ang ginawa nila. Wala silang ginawa kundi naku mga kareaksyon. Palakpakan po natin si Senator Richard Gomez. Aside from Ito. Kilala po ba ninyo yun? aside from Yan ang bulldog. aside from the police, Yan. Sabi po ni
sabi po ni Remula, di umano, si John Vic, ito daw ay may pagkaaso. Yan daw, pag sinabi mong attack, attack daw po yan. Tore, animal ka ba? Tanong lang yan, Tore. Animal ka ba? Ba't tinawag kang bulldog? Ba't tinawag kang pitbull? Ba't tinawag kang aso? Oh, hindi ka ba asong ulol? Tanong lang yan, Tore, ha? Hindi naman masamang magtanong, no? Aso ka bang ulol, Tore? Ulol ka ba? Isa ka bang pitbull, Tore? Animal ka ba, Tore? Animal ka ba? Tanong lang, Tore. Tanong lang. Isa ka bang gagong ulol na aso, Tore? Tanong lang. Tatanong lang ako. na visible sa kalsada, Oo. I would like to emphasize na gusto ko ang pulis na sa telepono ng mga Oo. no? Parang wag niyo na kaming hanapin sa mga presinto Oo. sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Ah! Dahil Teka lang. Ay, telepono ko. Nandito pala yung mga pulis eh. Titignan ko Ito yung telepono eh. Ginagago mo ba kami, Tore? Ginagago mo kami? Wala naman dito yung mga pulis eh. Mahirap po yan, mga kakaryaso. Pupunta ka ng presinto. Pupunta ka ng presinto, walang mga pulis. Nasa mga telepono natin. 911, darating kami sa loob ng 3 minuto. 3 minuto? Galing 3 minuto. Walang traffic. Hindi mga adik yung mga pulis hindi mga adik 3 minuto. Gising na gising. 3 minuto. Anong binabatak nila? 3 minuto darating ka agad pag may krimen? Tore, 3 minuto. Yan ang gagawin natin. Gusto kong memorize ng mga bata natin yan. So, pag may nangyaring insidente, huwag ka na maghanap muna ng pulis kung wala kang nakitang pulis sa immediate vicinity. Tingin sa telepono, dial 911, kung saan ka man nakatayo, dapat may pulis na darating dyan sa inyo sa loob ng 3 minuto. Ho! Tore, come here! Ho! Attack, Tore! Attack! Ho! Ganun ba, Tore? Tinawag kang aso, Tore. Isa ka raw aso, isa ka raw pitbull, isa ka raw bulldog. Ang tawag ko ngayon sa'yo, Chief PNP, ano ba ang tawag doon? Anong tawag doon? Dog. Chief PNP, pitbull, Tore. Chief PNP, bulldog, Tore. Di ako nagsabi niyan. Si Remula nagsabi niyan, wag mo kong pagbintangan, Tore, ha? Si Remula sinabi niya, isa kang aso. Ang tanong ng taong bayan, anong klase kang aso? Asong ulol. Tanong lang yan, Tore. Isa ka bang asong ulol? Promise, August 8 sa ating Police Service Anniversary, ide-demo ko sa inyo kung paano gawin yan sa buong Metro Manila. Agahan na natin ang demo, sasabihin ko na sa inyo. Tatanungin ko sa iyo, hihilingin ko sa inyo, maghanap na kayo ng kaibigan nyo na pwede nyo tawagan. Pupuntahan ka ng pulis yan, tetestingin natin On the spot, bigay nyo sa akin ng pangalan, bigay nyo sa akin ng address, allow us to dispatch yung pulis na pupunta sa inyo. And start the time. Dapat 3 minuto, makikita natin dito ang itsura ng inyong kung sino man yung kaibigan mo na yan na tinawagan mo. Sabay-sabay natin mga 4 para may partida kasi ang isang responde parang napakadali. 4 na responde sabay-sabay sa buong Metro Manila. Kaya natin yan. Ginagago mo ba kami, Tore? Kung 10, kaya? 4 lang, kayo nyo, 4 lang. Ilan yung mga kriminal? 4 lang? Sisigurado ka 3 minutes darating, Tore. Kapag nagawa mo yan, Tore, paggagawa kita ng rebulto sa gitna ng katarantaduan nyo. 3 minuto? Kung magkaroon ng 15 insidente, 3 araw na, gano'n. 3 minuto ako, gustong-gusto ko yan eh. Tama, sige, Tore. Subukan natin, wala namang masama sa susubok eh. Bilib kami sa'yo, nangangarap ka 3 minuto. Pero wag mo naman kaming gaguhin 3 minuto eh. Sa Metro Manila pa eh, alam mo naman ang traffic dyan. Baka Superman sila, lumilipad, tsaka Spiderman. 3 minuto talaga, Tore ha, walang gaguhan, Tore, walang gaguhan. Isa ka bang asong ulol, Tore? Tanong lang, isa ka bang asong ulol pag sinabing attack? Atake ka? No question ask, ganoon. Galing mo, Tore ah. Bigyan nga ng jacket yan. Kuya Will, bigyan mo ng jacket. Natalo ko na rin. Bigyan mo ng jacket. Tapos na po yan. Ito naman. Aling impeachment ba ang pag-uusapan nila? Meron ba silang bilang?
Yun. No, maraming senaryo eh. Although ako personally, ang basa ko riyan, ang posisyon ko diyan, wala ito. Kumbaga kung ikaw ay anong tawag nito, police reporter, dead on the spot na ito. Oo, patay na ito, matagal nang patay ito. Ngayon, kung bubuhayin nila, nasa kanila 'yon, no? So, patay na kasi in the first place, mali yung pamamaraan paano na isampa. No? Congratulations kay Nick. Alam mo, talagang obsession niya yan eh. Hindi lang niya bisyo niyan, obsession talaga niya na maging PNP chief siya. Kaya imagine mo, ang dami yung 4 na PMAR na sagasaan niya. Tsaka isang PNPA. Pero, Kasi duduguin ka talaga sa sa pagka maglalabasan na ng mga ebidensya o sinasabi mong magnanakaw ako. No, ikaw kunyari Ortega, sinasabi mong meron akong 100. Itong kontratang ito, ikaw ang kontraktor, kumpanya ng pamilya mong kontraktor. Ito ba niliquidate mo ng maayos? Kumita ba rito na tayo? O ikaw Gonzales, sinasabi mo anong pangalan nito? Mali yung disposal ng disbursement ng pera. O ito, Dong Gonzales, o yan anong tawag niya? Flood control sa Arayat. Hindi pa tapos, sira na. Yung mga ganon. oo. Aling impeachment ba ang pag-uusapan nila? Yun ang unang tanong eh. Kasi 4 na impeachment ang isinampa sa mababang kapulungan sa 19th Congress, no? Kung inyo pong magugunita, ang una-una dyan ay yung pong isinampa noong December 4, kung di ako nagkakamali. Tapos sinundan pa yan ng isa pang impeachment. Yung una ay in-endorse noong Congress, kinatawan ng Akbayan, no? Tapos yung pangalawa, yung in-endorse nung Makabayan Bloc nila Franz Castro. Tapos may pangatlo pa, no? May kasama pang pari doon, kung di ako nagkakamali. At itong instant impeachment na isinampa, pang-4, na isinampa ng alas 8 ng umaga, inaprubahan ng alas 4 ng hapon. So, Ganun kabilis, Tito Jay. ganon. Kaya nga, kung yung ika-4 ng kanilang tinutukoy, unang-una mukhang malabo, no? Na maipasa yan, tanggapin yan sapagkat yan ay hindi sumunod sa alituntunin mismo ng 19th Congress o ng Kongreso. At kasi sa konstitusyon, malinaw yung sinasaad dyan, kinakailangan kung magsasampa ka halimbawa ng isang impeachment laban kay kung sino man yung gusto mong impa-impeach, no? Pagka kinakailangan yan, isumite yan sa Secretary General. Pagkatapos sa loob ng 10 araw, kinakailangan maisumite yan sa Committee on Justice ng Kongreso. At sa loob ng 10 araw, kinakailangan din matalakay yan at madala sa plenary. Lahat po yan ay hindi nasunod doon sa tinutukoy nilang impeachment na pinirmahan ng 216 o 265 na congressman, no? Na sabi pumirma lang sila para sa anong tawag nito, merienda, yung pala impeachment na, no? So, yun ang isang usapin. Pangalawa, kung halimbawa by stroke of ignorance, sabi nga sa batas ay ipalusot nila yan, malaki pa rin ang usapin dahil unang-una magbubukas sila, bali 12 days lang sila magse-session nitong natitirang araw ng 19th Congress. So, kung babasahin yan sa anong nasabi nyo next week, tapos bibigyan pa ng 10 araw yung kabila para mag-submit ng kanilang answer,
yung pleading, written pleading. Pagkatapos 10 araw yun, upon receipt, no? So tapos pasasagutin na naman yung kabila, another 5 days, tapos na ang session. Ngayon sa ilalim po ng patakaran ng Kongreso at naging ng saligang batas, sa June 13, ako nagkakamali, ang Kongreso po, yung ika-11 na Kongreso ay magsisine die na. Yun na. Sa madaling salita, the Congress has ended o namatay, die, no? Sine die. Or sine die, no? Ibig sabihin, sa ilalim ng mga umiiral na batas, lahat ng ginawa na hindi natapos ng Kongreso, patay na yan. Wala nang araw yan. No more days. No? So, lahat yan, wala na. So, ano pang pag-uusapang impeachment? No? Ayun, ipalagay naman natin na, kunyari, natuloy, no? Meron ba silang bilang? Yun. No, maraming senaryo eh. Although ako personally, ang basa ko riyan, ang posisyon ko diyan, wala ito. Kumbaga kung ikaw ay anong tawag nito, police reporter, dead on the spot na ito. Oo, patay na ito, matagal nang patay ito. Pero kung bubuhayin nila, nasa kanila 'yon, no? So patay na kasi in the first place, mali yung pamamaraan paano na isampa, no? Pangalawa, kung bilang-bilang naman dahil ang impeachment naman talaga bilangan lang. Sino ba yung kailangan nila ng 16 na senador para mabuhay yan eh. O meron ba silang 16 na senador? Sa palagay Kasi nyo, Tito Jay, binibilang ko, yung nanalong tiga-administrasyon nung nakaraang Dayan, nakaraang eleksyon. No? Isa lang. Di ba? Isa lang nanalo sa kanila eh. Si Lito Lapid lang. Si Lito Lapid lang. Yung iba, sumama lang naman sa kanila dahil syempre, libre lahat eh. Di ba? Ako, prangka-prangka yung usapan yan eh. Tito Soto. Sino pang nanalo? Si Camille. Lacson. Si Camille, hindi makukonsidera ka... Wala na, si Camille. ito malo na yun eh. Kasama sa kabila yun. Si Aimee kasama sa kabila yun. At sa kanila lang, doon sa alyansa, na naging alkansya, na naging alasya, isa na lang, no? Kita mo nga, nung kanilang Thanksgiving, isa lang talagang dumating. Di ba? Wala naman dumating na iba eh. Oo. Ayaw na nga makilalang tiga-alyansa yung mga ibang nanalo eh. So, bilangin mo na lang eh. Simple-simple bilang yan. Kailangan mo lang ng 8 para ma-dismiss, no? Meron ka ng 2 Cayetano. Meron ka ng 2 Bilyar. May 2 ka ng Ehersito. Yun. 6 na yun. Tapos sama mo si Bato, si Go. Robin. 7. Marcoleta. Si Robin, 8. Si Marcoleta, 9. Wala na, sobra na. Sobra na. Oo. Sir Jay, lilinawin ko lang ito. When you say kailangan ng 16 na senador para ma-impeach si BP Sara, yun ba ay aabutin doon sa proseso na kamukha nung napanood natin kay Erap Estrada na isasalang pa si BP Sara, isasalang pa, or hindi na aabot doon sa ganung pagkakataon once na nag-object itong mayorya sa Senado? Unang-una, hindi na nga aabot yan eh dahil ang iniisip ko, ang nakikita kong senaryo, sa pag-umpisa pa lang, meron ng motion to dismiss. Ayun. Oo, umpisa pa lang yan. Malinaw yan eh. Kasi unang-una, tingnan mo yan ha. Tingnan mo, ilan bang abogado o nagtapos ng abogasya sa Senado? Tingnan natin ha. Marcoleta, batikang abogado, nag-practice. Cayetano, batikang mambabatas, hindi ko lang alam kung nag-practice. Pero yung babaeng si Pia, nag-practice yan. 3 na. Okay. 3. Sino pang abogado?
Si Cheese Escudero. Ayan. Cheese, Si Cheese hindi naman nag-practice ever since. Nagturo. Ayun. Pero hindi siya nag-practice. He has never been a litigation lawyer. Tapos si Amy Marcos, graduate ng LLB. Hindi lang kumuha ng bar examination dahil sa, hindi natin alam, dahil nagkagulo yata, no? Namatay si Ninoy, etc. nung mag-graduate siya. At ang ika-anim na nagtapos ng abugasya, si Jingo Estrada. So, anim sila. Sir Jay, to make the story short, etong impeachment na to, linawin natin. Sa base sa sinasabi mo at base sa mga senador, lumalabas na itong impeachment na to, hindi lang basurang-basura na ito. Wala na. Ano na yan? Ang tinatawag sa impeachment na yan, ano na yung nasa incinerator. Nasa ano na yan, ang tawag doon, yung kapag inano yung bangkay, yung in-incinerate ba yun? O di ba ganun yun? Wala na, abo na yan. Oo. Kasi tingnan mo si Jingo graduate ng law, nagsalita na. Di ba? Dapat ibasura na yan. Okay? Ang gusto lang naman matuloy ito si Cheese. Oo, kasi ang problema, baka mamaya pagdating ng next week, hindi na Senate President si Cheese. Ayun na. Doon So na. mababaliwala lahat yung mga pinadala niya sulat sa House of Representatives, etc. Ay, ganun ba? Ganun Pwede po kayo? maraming. So, nga, umuugong-ugong ngayon, etong mga usapin na magkakarigundo at sa Senado, Sir Jay, etong... Sa 19 Congress pa lang pinag-uusapan natin hindi pa sa 20th Hindi pa, Congress. wala pa. hindi Oo. pa 20th. Oo. Oh, 19 Sa pa 20th lang. Congress, ito, ugong-ugong ito ng mga pangalan na lumilitaw ang pangalan, Tito Soto, Marcoleta, Amy Marcos. Ibig sabihin ba nito kapag itong mga to ay napalitan yung Senate President, lalong-lalong mababasura ang impeachment na to? Automatic yan. Kasi unang-una, malinaw naman, sinabi naman yan noon . Wala yung impeachment na yan . Ngayon, pag nagbilangan, malinaw na ang bilang. Sa simple majority, ano ba simple majority? 13. O di pag binoto na yung 13, dismiss na yung kaso, basura na yan. Tapos, Yun. Pinal, baka may idagdag ka Eto. tungkol dito sa impeachment. partner. Ayan. Pero ang iba gusto talaga matuloy yan. Inday nga gusto niya matuloy . Kasi para magkaalaman, no? Kasi meron, kumbaga marami silang handa sila sa madaling salita. Yung Ngayon, ito namang mga persecutors, prosecutors, handa rin silang magbida-bida, no? Oo. Tapos, meron pa nga nagbida-bida na dalawa nakasali daw sa prosecutor. Pero unang-una, paano sila nasali? Hindi pa naman sila miyembro ng 19 Congress. Di ba? Si Jokno at saka si Laila de Lima. Oo. Hindi pa naman sila miyembro ng 19 Congress . Sa 20th Congress pa sila. Kung sakasakaling hindi makulong sa... Sabagay, kahit makulong, congresswoman pa rin yan. sabagay. Representative pa rin yan. Pero saka natin pag-usapan, ibang topic yun. Pero yun nga, ang question dyan, kasi naglabas na ng mga istorya na si Chel Jokno ng Akbayan, no? At saka si anong tawag nito? Si Laila de Lima ng Mobile Legend. Mobile Legend ba? ML . Ano ba meaning ng ML? ML, oo. Malilibog na liberal. Mobile Legend daw, ML. Malilibog na mga liberal yun, ML. Ano bang meaning ng ML, ML? Kasi alam kong ML, Di ko Mobile alam Legend . Oo. Partner, tsaka Tito Jay, meron lang ako isisingit, Kasi kapapasok lang na balita nito, Ito, President Marcos appoint Police Major General Nicolas Torre III as the new PNP chief. Hindi na po nakakapagtaka. Expected yun. Expected natin yan. Expected yun. Kasi siya yung pinaka madaling utusan . Oo, masunurin yan. May joke nga dyan sa coffee shop . Apat yung kandidato, di ba?
si Nartates, sino pa yung iba? Si Abirin. Basta ika-apat siyan si Torres. Kobo ba yun? Kobo? Si Jacobo. Kobo, oo. Tapos, ang kwentuhan lang naman ito. Pinatawag sila daw sa palasyo. Sabi, sige, kung halimbawa ikaw, isa-isa yan eh. Oo. Halimbawa ikaw, Nartates, kapag ikaw ang na-point ng PNP chief, ano bang plano mo? May daladalang maraming folder si Nartates. Sinabi niya, sir, ito plano ko para sa PNP para umayos. Talagang may plano para sa mga pulis, no? PMA graduate yan eh. Tapos ganun din doon sa dalawa pa. Meron din silang plan of action. Pagpasok nito, biro lang ito ha. Pagpasok daw yung isang major general, sumaludo, siyempre pag saludo, sabi niya, Kulas, ano bang plano mo pag ikaw naging PNP chief? Sabi daw ni Kulas, sir, kahit ano ipag-utos nyo, gagawa natin ng paraan yan. Ayos, di ba? Ayos, tapos na usapan. Ayos ang usapan. Sir G, ako singit ko lang ito. Ang sabi kasi sa pagpili ng Pero bagong kung totoo yan ha, kung confirm na yung balita ni PL, no? Congratulations, no? Congratulations kay Nick. Alam mo, talagang obsession niya yan eh. Hindi lang niya vision yan, obsession talaga yan. Ano yun? Parang nahulog yung ano ko. Nagulat ako doon nahulog yung... Ang nangyari po doon, si Nicolas Torre, nangangarap siya. Itinaya niya, pati yung bato, tinaya niya. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa atin ng pangganda reaction video na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like at share ang bawat video natin. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para maging parte ka na ng ating tinatawag na reactionist. Alright, syukran. God bless you all. Duterte! 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 Duterte!